Magandang araw sa ating lahat. Ito po si Nico Fabian. Nandito naman po sa programa natin na Nick Talk, the Real Talk with Nico. Welcome to my program. This is Nico Fabian in April 7 po. No? Today is Tuesday, April 7, and I would like to welcome each and every one of you po. Especially ang mga Filipinos in Malaysia. Welcome na welcome po kayo dito sa programa namin or natin po. Ang mga Filipinos dito po sa Sabah is Malaysia, particularly in Kota Kinabalu, of which I am based. And of course, Filipinos in Sarawak and all Malaysians. Also, I would like to say good afternoon, good morning, good afternoon, and good evening, as well as in Malay, we say it, salamat pagi, salamat patang, and salamat malam to each and everyone, mga OFWs po. Kung, excuse me, kung nasan man kayo ngayon po, no? Sa mga iba-ibang parte ng mundo. And of course, hindi natin kalimutan ang mga kaibigan, kababayan, at kapatid natin dyan po sa Pilipinas. Welcome na welcome, magandang araw sa inyong lahat. Okay, today, as what I promised yesterday, I'm going to share with you po ang mga question and answers of Mayor of Zamboanga City, Mayor Kimer Olaso po, no? When he was interviewed by SMNI yesterday morning, if I'm not mistaken. He touched a lot of topics po, from the celebration of Whole Week, and then he went to the, now everybody's facing, not only the Filipinos, the oil crisis po, or the oil price hike po, and as a domino effect, many Filipinos are feeling the pinch po because of the rising prices of essential goods in the Philippines. And he also touched on the assistance given to drivers of public utility vehicles, tricycle drivers, and pedicabs, and also other assistance are coming from the government po, to be given out to the affected citizens of Zamboanga City po, o dyan po sa Zamboanga City. So magandang mga issues niya, to the extent he was also asked some suggestions on how to give, on how to address the problem of the rising prices of oil in the Philippines. And also, he was asked to comment something on the impeachment, second impeachment of Vice President Inday Sara Duterte. And ano pa ba they touched, and then finally, he gave his a message to the Filipinos in Zamboanga City. So yun po, all this po, you're going to listen and watch po ang mga video clips dito lang po sa programa natin ngayon po, today, April 7, and it is Tuesday. But before I'm going to share with you ang mga video clips of Zamboanga City Mayor Kimer Olaso, I would like to share with you po muna po ang one political news po, no? I think not only I think everybody would like to know itong news po, no? When it comes to politics po. Kumusta si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, BBM? Kumusta si Vice President Inday Sara Duterte? These are the two top officials sa Pilipinas po, and capturing the headlines po sa mga newspapers sa Pilipinas po, no? Almost every day po nandyan ang mga news nila. Anyway, nandito po, watch and listen to this video clip that I'm going to share with you po. Good news and bad news po. Who will take it as a good news? Kayo nang bahala po. Who will take this news as a bad news? You are the only one who knows. So, nandito po. Let's watch and listen to this video clip po. Sandali. Alright? Alright, sandali po. Okay. Patuloy na bumababa ang ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Sandali po. How to pause this one, ha? Pause muna tayo. Alright, nandito. And kayo na bahala po. Patuloy na
bumababa ang ratings ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon sa pahayag 2026 first quarter survey ng Publicus Asia, bumagsak sa 19% ang approval rating ni Marcos nitong first quarter ng 2026 mula 22% noong fourth quarter ng 2025. Ang trust rating ng Pangulo ay bumaba rin sa 13% mula sa dating 15%. Ayon sa Publicus Asia, kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagbaba ng ratings ng Pangulo ay ang umano'y kabiguang papanagutin ang big fish sa kontrobersiya sa flood control, ang negatibong reaksyon sa pagpapakulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa daig, at ang hindi maayos na pagtugon sa tumataas na presyo ng langis. Samantala, bagamat may bahagyang pagbaba sa survey score, ay nananatiling si Vice President Sara Duterte pa rin ang may pinakamataas na rating sa mga matataas na opisyal ng bansa. Nakakuha si VP Sara ng 28% na approval rating ayon sa pahayag survey. Ang kanyang trust rating ay nasa 26% naman. Sa kabila ng resulta ng pahayag survey, nananatiling matibay ang imahe ni VP Sara. Higit siyang iniuugnay sa katapangan na sinundan ng malasakit sa mga Pilipino at pagmamahal sa bayan. Kilala rin siya sa malakas niyang personalidad, pagiging desidido at ang simpatya nito sa masang Pilipino. Alright, yun po. For the BBM supporters, it might be a bad news, but for the Duterte supporters, it is a big good news po. No? So yan po. That is the thing that I want to share with you po ngayon to jumpstart ang programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Alright, let's go now to our main topic, and that is the interview of SMNI kay Zamboanga City Mayor, kay Mayor Adan Olaso po. So to start with, nandito po. Let's watch and listen to the first video clip that I will be sharing with you po. Nandito. Let's watch and listen to this po. Alright. He was asked about, first question was, say something about how the people in Zamboanga City celebrated ang Holy Week, Good Friday po. And also, say something on the security, on peace and order dyan po sa Zamboanga City. Karamihan, a lot of Filipinos who are working, residing in Sabah, no? In Kota Kinabalu, originated from Zamboanga City and nearby provinces po, no? Kagaya ang Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. So, I suppose they also want to know anong mga mensahe, statements, or anything about Zamboanga City. So, nandito po. Let's watch and listen to this. Adan Olaso ng Zamboanga at dati po itong kongresista. Buenos dias, Mayor. Santa po dyan sa Zamboanga. Overall assessment po ninyo, Mayor, particular na po sa peace and order. More or less yung sa ibang area, sir, more or less yung mga pumunta na mga religious sector ng Roman Catholic, more or less 100,000 po sa isang area na pinuntahan, Pasanangka, Buamong Park. Then may mga ibang lugar dito sa Zamboanga City na nagsiserma na sa Pila, more or less mga another 40 to 60,000 din. So, ganun po ang daan. And okay naman yung ticket order, sir. Pero itong umaga, medyo may problema kami dito sa Zamboanga kasi masyadong traffic yung namin, yung road kasi medyo kailangan ayusin itong isang shipping na SSE. Medyo disorder sila, I mean, yung mga tao nila lahat sa gitna ng daanan. So yun, napadana ko ngayon, inayos ko, and okay naman. And going to City Hall na po ngayon, tinitingnan ko yung public borders natin dito, maayos po. Before ako pumapasa ng office nila. Banggit po ninyo, medyo matraffic na kasi nga ngayong araw na ito, balik trabaho, balik eskwela na ang ating mga kababayan. Sa gitna nga nitong matinding epekto nga ng oil crisis sa ating bansa, dulot po ng tensyon dyan sa Middle East, Mayor, ano ba yung mga adjustment na ginagawa po ng syudad po ninyo? Alam niyo po, sa totoo lang, mayroong binigay order ng ating mahal na Pangulo. Sabi niya, to make it pleasant in operation, dapat parang skeletal, we have to work until Friday only. Ganun po sana yun. Ganun sana yun.
And ang nangyari, imbes na bumaba yung gastos, mas lumaki yung gastos kasi po, every Thursday, 7 p.m. and every day from Monday to Thursday, 7 p.m. may nagdadala pa ng pagkain yung asawa sa mga nagjo-duty sa City Hall. Mas lumaki yung gastos kaya I ask permission from the DILG kung pwede mabalik ko sa normal. I also write letter to the President and DILG asking permission, but as a local chief executive, binalik ko po sa standard kasi hindi naman applicable yun dito sa probinsya, sir. Opo, kumusta yung mga tulong na binibigay po natin? Meron ho bang tulong, ayuda, pinagbibigay po ang LGU doon sa mga apektadong mga drivers o mga kababayan natin dulot nga po nitong oil crisis sa ating bansa? Actually, sir, wala pa kaming ayuda kasi hindi yung inaasahan namin from the national government, bigyan kami ng ayuda. Kaso wala po bigyan yung national government. But from the local government, earlier on, hindi pa nangyari yung crisis, yung kakaputok pa lang ng gera sa Middle East, nagbigay na din po tayo sa mga bicycle driver natin na gas. Pero hindi pa po lahat. We gave them one sack, pero always mga 3,000 ang nakatanggap doon. But we're checking on for the regular bicycle driver, ma-registered po. So yung mga kolorum, di naman po natin pwede bigyan dahil baka mamaya mapabalikan tayo ng COA. But kadalasan mga regular, binigyan po natin yun. So may kulang pa tayo mga 2,000 plus. So bigyan po natin ulit yun. So, paglilinaw lamang, Mayor, kamakailan, di ba, nagpatupad po nito ang pamahalaan natin ng fuel subsidy para po doon. Meron din cash assistance para sa mga chopper at operator nga. Diyan ho ba sa Zamboanga? Wala po. Yung national, wala po dito. Hindi po umabot na sa mga city. Pero kinuha na namin yung pangalan nila. Pinopiling na po namin sa DSWD kasi DSWD naman yung magbibigay. So yun ang inaasahan natin. Bibigay yung sa DSWD. Kaso hanggang ngayon wala pa naman. So we're waiting until next week kasi Semana Santa rin. So waiting until this week magbibigay nila. So pag hindi po sila magbibigay by day Monday, then we call them up again para at least ma-inform po namin sa kanila na kailangan na po ibigay. Kawawa yung mga driver natin dito at saka mga super. Alright, yun po, narinig natin si Mayor Kimer Olaso po, no? Confirming that when we talk about ayuda for the drivers of public utilities, mga jeepney drivers, tricycle drivers po, and so forth and so on, as well as mga cash and cash assistance coming from the national government, he confirmed na hanggang ngayon po wala pa po, no? The assistance was given, no? Diyan po sa Metro Manila o diyan po sa Manila po. But sa mga probinsya po, karamihan ng mga probinsya sa Pilipinas po, wala pa po yon national government assistance po. Cash ba or in goods ba, wala talaga po, no? Gasolina ba o wala pa talaga. That's why kawawa din daw mga tao dyan po, ang mga drivers dyan po sa Zamboanga City. So far, so good. Ang dami din nag-attend ang Holy Week procession o Good Friday procession last Friday, and it was held peacefully po. No untoward incident was reported po. Alright? So, talking about itong oil crisis po, no? Let's hear more from the mayor of Zamboanga City. Let's watch and listen to this video clip. Another video clip para sa ating lahat po. Assistance naman na binibigay po ninyo doon sa mga kababayan po natin dyan sa Zamboanga. So, para sa inyo, sir, sobrang sir, naghahanda pa po kami. Kasi last week lang dineklara yung state of calamity. So, dinpit pa po namin kasi hindi lang naman tayo pwede basta mag-declare ng state of calamity. Babalikan din tayo ng COA. Yun ang problema sa gobyerno, sir. Every moment, babalikan ka ng COA. So, may ipin din sa LGU. So,
kaya sabi ko sa aming budget officer, tignan mo, pagka kung tayo magbigay, fix tayo sa ating mga mahal na tricycle driver at saka PUJ. So as of now, we're still waiting po. Pag nagutan na po kami na pwede kami magbigay kung ano, and we'll look for fundings para magbigay po kami. Mayor, kayo ho ba yung sangayon doon sa pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na isuspinde yung excise tax sa langis? Actually, if you have to ask me, Reverend na Congressman, on my side, dapat ibigay sa kanya, suspended for a meantime while crisis is ongoing. Kaso medyo matagal, medyo mahina po. Dapat sana yan, nung unang putok pa lang ng gera sa Middle East, ginawa ka na kagad. May tinatawag tayong contingency plan. So with that excise tax na sususpende po natin, that is very temporary. Dapat may addendum doon na nakalagay while war is ongoing, nandun yun. But after the war, immediately after the war, we have to go back to normal immediately. Kasi doon po tayo kumikita yung bansa natin, tapos tatanggalin yung malaki mawawala sa ating bansa. Eh malaki na rin nawawala sa corruption, alam niyo naman, like blood controls, at malaki pang iba, eh mawawalan pa tayo ng excise tax. Saan kukuha yung ating bansa? How can I survive? Mangungutang na naman po tayo. Correct. I totally agree na kailangan ng gobyerno po may contingency plan. Yon po ang sagot ni Mayor Kimer Olaso of Zamboanga City. And talking about itong mga kompanya ng langis, ang mga gasoline stations po, the major ones po, may mga comments din po si Mayor Olaso tungkol sa attitude ng mga major oil companies in the Philippines, particularly dyan po sa Zamboanga City. Let's watch and listen to his comments or observation po. Nandito. Po sa panig ng mga oil companies, Mayor, marami po dito sa Senado nga, patuloy yung iniimbestigahan nga itong mga oil companies na bigla-bigla lang nagtataas ng presyo kahit may stock pa sila na hindi pa saklaw po doon sa crisis ka dito sa hindi pa nagkaroon ng tensyon dyan sa Middle East. Meron na po silang stock, pero doon po sa stock po nila sila nagpataw ng mataas na presyo din. Dahil ang rason, doon nga, sa crisis sa Middle East. Ano ho bang masasabi po ninyo? Well, alam mo, yung mga oil company, tinatawagan natin ng mga oil majors na yan, definitely they will take advantage. Kaya nga, sumisigaw ako dito sa Zamboanga. The past 3 weeks ako, binabanatan ko si Leo, yung secretary. Dapat missing po kayo. Gumising po kayo at in-regulate yung mga deregulated prices. Most especially if oil is already landed in our country, that is considered paid already, bayad na po yan. Kasi alam niyo po, nung dating OFW pa ako, seaman po, kapitan po ng barko Naging chiefmate din ako ng barko. Ako may dala ng mga fruit na nag-ship dito sa Pilipinas, from Malampaya, from Malaysia, galing din pong Basra, Iraq. Kami na po papasok ito. Yung company na pinagtatrabuhan ko dati. Alam nyo, itong presyo na to, tutusin, mapokontrol to ng bansa natin kung gusto ng ating gobyerno. Kaso po, hindi na po kontrol kasi napabayaan po. Very complacent. Kaya sabi ko, dapat, secretary, he or she, must inform the government, especially the president, Mr. President, posible mag-skyrocket the presyo ng fuel next week kasi may gera, may pension. Kailangan i-regulate natin yung presyo nito. Tawagan natin lahat ng oil majors, hindi nyo pwedeng tataasin to. You have to maintain prices, kung ano yung prices, kasi all stock yan Hindi pa pwede na sasabihin mo din
inspect ko dito sa Zamboanga City, bago pa man yung solid yung yung tinatawag yun ng gasoline boy, sabi ko, i-inspect kung ano yung presyo ng fuel, kung regulated pa ba ito, regulated na. Kaya lang po, dumating yung fuel, call them by Monday, dumating sila dito, Friday, Thursday evening na po. Eh, ito magagawa. Diba? At 4 days ka nang dumating, eh, walang opisina. Yun dapat, every region dapat may opisina po sila. Alright, yun po. Narinig natin si Mayor Olaso po. Totoo na po. If you remember, si Senator Rodante Marcoleta also raised this issue earlier 2-3 weeks ago po, no? He was asking, bakit ngayon po, may mga all stock po itong mga oil companies po, pagdating sa conflict po, sa gera po, bigla na lang, they followed a new price. So, doble ang kita ng mga kompanya po, no? These concerned companies. Same thing with Mayor Olaso. He was saying na hindi dapat ganyan po. Hindi dapat ganyan. Kawawa ang mga Filipino. Niloloko mo kami, sabi ni Mayor Olaso ng Zamboanga City po. Nandito po. Let's watch and listen sa statement. Sa statement ni Mayor Olaso po. 131. Nandito po. Niloloko mo kami. Ganun ba yun? May puntos talaga si Mayor po at saka si Senator Rodante Marcoleta. Totoo po yan. Totoo po. Niloloko tayo ng mga oil majors na yan. Hindi lang natin babanggitin yung mga pangalan ng company nila. Pero yung mga oil majors, mga malalaking mga pangalan nakikita natin yan sa billboards na yan. They will take advantage not only in the Philippines, but dating doon sa other countries like Americas. Pero ang nakakatawa dito, alam niyo sir, cost of living in Japan is way far different from Philippines. It's still 4 times more expensive than our country. Pero tingnan yung fuel sa Japan. Yung diesel is only 58 pesos. Yung gasoline is only 60 pesos to 61 pesos. It's almost half the price na sa presyo ng Pilipinas. Bakit po ganun? Bakit mahal tayo? Ba't ang mahal natin? Nandiyan naman yung malampaya. Even na Ramon Ang is offering, ibenta niya yung petrol sa bayan natin sa Pilipinas. It's about time to buy back petrol then operated by the government and take over malampaya. Kasi may mga oil tayo dyan, may mga crude tayo dyan na pwede nating i-refine at pwede nating gawing produkto para magamit ng taong bayan. And that's the only way to cut cost na magiging mataas yung presyo ng fuel. Dapat gawin ng Pangulo natin yan at gawin ng mga Kongreso at mga Senador yan and together with the Secretary, they have the all authority to do that. Crisis to yan ang pinakailangan. So, yun, narinig natin po, no? And being a former vessel captain, boat captain yun po, no? International, si Mayor Olaso po, no? And alam niya po ang sitwasyon po. Kasi yun ang ruta niya noon po when he was a ship captain, kapitan siya po ng barko noon. And sabi niya po, ang suggestion niya, I don't know if you will agree with him, his suggestion is for the government to charter the vessels and get the much needed oil that we need, no? Sa mga nearby or neighboring countries natin kagayang Malaysia, no? Kagayang Malaysia po. So, let's watch and listen ang suggestion ni Mayor Olaso po when it comes to this chartering of vessels. Okay, nandito. Hold on. Alright. Pwede po. Pwede. He has to call all those oil majors. No, tawagan niya lang ng oil majors na yan. Mga company na malalaki dyan. Yung mga bumikislap dyan sa highways na may mga nagdi-display ng company. Tawagan niya. Kausapin nila sila. O hindi pa pwede sobrang taas ang presyo nyo. Bakit sa Japan napakamura? Di ba? Bakit sa Thailand mura pa rin? 70 lang yung presyo.
presyo. Bakit dito sa Pilipinas? Japan to Philippines, it will navigate. It will take another 4 to 5 days. Can you imagine 4 to 5 days going to Japan coming from our country? Sabihin, you can save much of that. Bakit mahal pa rin yung fuel natin? Kaya nagtataka po tayo, nakakagulat. Kaya sabi ko nga, dapat, bago pumasok yung mga fuel natin, dapat talagang i-check yung mga logbook ng mga barko. Kung saan galing yung barko, kung sa galing ba yan ng Middle East, o kung galing lang ba ng Singapore, nag-anchoray doon for 1 or 2 months para itago yung langis. Kasi gano'n na ginagawa ng may pang-full majors. Itatago nila yung langis, they will anchor in a certain place for 1 to 2 months, then kung tumaas yung presyo, sa kanila ibebenta. So kikita sila ng doble. Alright. And nandito na po, tungkol sa chartered vessels, ha? Chartered vessels. Nandito na po. Let's watch and listen to this. Isa sa Alright. Okay. And go. mga priority ngayon na ating pamahalaan, particular na po ng Department of Energy, yung magiging supply po natin ng oil, lalong tagsabi hanggang June ay magtatagal itong supply po natin. At kamakailan nga ay nakita din po natin ang post ng Facebook post ng Department of Energy, particular na po ng Secretary, na nakipag-usap na sila dito nga sa Iran na kung pwede pong dumaan doon sa Strait of Hormuz. Kasi kung malala po ninyo ay inaatake po ng Iran yung mga hindi po nila kaaliado po doon. Ang ibig upang sabihin na kayo ba'y masaya sa balitang yan na makakadaan o talaga bang may barko po tayo na dumadaan po talaga sa Strait of Hormuz? At kung magkaganon man, aasahan ba natin bababa ang presyo ng ating mga produktong petrolyo? Actually, yung ginawa nila, unang yun, hindi pa yung sapat. Bakit po? Kung ako po yung gobyerno ng Pilipinas, magcha-charter na po ako ng barko. Magcha-charter ako ng mga BLCC, yung very large crude carrier that can carry at least 2 million barrels per vessel. Bukuha po tayo ng langis doon sa Middle East. Magpapaalam po tayo, bili ba tayo sa mismong Iran? Yan dapat ang maging negotiation. Kasi kung sasabihin mo, papadaan na lang yung mga Pilipino na barko doon, nakakatuwa. Bakit? Maraming mga Filipino operators, kapitan ng barko, seaman ng barko, na nag-operate doon, dumadaan, hindi naman papuntang Pilipinas yung dala ng langis, papuntang Amerika, papuntang Europa, papuntang Singapore, Malaysia, at Japan. Nakakatawa po tayo dahil magiging kengkoy lang po tayo. Dapat sana, meron po tayong i-charter na barko, say, pumunta po tayo ng Malaysia, charter vessel from Malaysia, hire that vessel, load fuel in Iran po ba, or in Iraq, or in Saudi Arabia. Pwede tayo pumili ng fuel at dalhin sa Pilipinas. That is very simple as that. Pero pasabihin nyo lang nagdaanin lang tayo. Walang assurance na yung fuel mapupuntang direkta sa ating bansa. Imposible yun. Imposible yun. Name to me the vessel kung mayroong mang vessel na pupunta na direkta sa ating bansa. Wala nga eh. Yung fuel natin galing pang Russia eh. Galing pang Vladivostok, Russia. And as you know, Russia also they're running out of fuel kasi binabanatan din sila ngayon ng Ukraine. No, sabi ko, hindi po makatarungan pa rin yung dapat ang gawin ng gobyerno natin, mag-hire sila ng barko, talk and sit down with this all major, Shell, Petron, Caltex, sino pa man ito, kausapin sila, and get their fuel, whatever fuel they have in the Middle East, and dali dito sa Pilipinas. Yun ang klaro, bababa yung presyo. But if they will not do that, ganun pa rin yan, mataas pa rin yan. They will still experience scarcity of fuel. So yun po, ha? Palagay ninyo po, is it the, my logic ang suggestion ni Mayor Olaso po ng Zamboanga City? Charter daw tayo po, ang Pilipinas, charter ang vessel, kunin natin ang vessel sa Malaysia, for example, no? And then, we go and get our oil or ang fuel natin po, no? Sa Middle East. Sabi niya po, there is no such thing as itong mga oil tankers, no? Galing sa Iran, no? Direct papunta sa Pilipinas and deliver ang fuel. Hindi yun, imposible yun mangyari po, no? They go to other countries, sa European countries po,
and doon sila nagbagsak ang mga fuels nila. So, ang suggestion ni Mayor Olaso, why not we charter? Diretso na tayo po, kunin po. Because mahirap na po, no? Mahirap na po. There is no such thing as ang mga tankers, they buy the fuel, dyan po, let's say for example sa Iran, then they will be passing ang Strait of Hormuz, and diretso sa Pilipinas. It will never happen, sabi ni Mayor Olaso, based on his experience being a vessel captain po or boat captain po. No, international din yun po ang biyahe ni Mayor Olaso when he was still a overseas Filipino worker po. So yon. And when asked about ano kaya sa palagay niya po ang China, okay ba if we are going to buy fuel from China? And nandito po ang sagot ni Mayor Olaso po. Alright? Wala nang sinabi ko kanina, wala namang masamang makipag-unglayan sa China, no? Because, we're talking about business. Bibilin mo rin naman yung fuel, hindi mo naman hingin sa kanila, bibilin mo yung fuel sa kanila. So we can buy in as our neighboring country like China. And sabi ko nga, Malaysia, if you talk about fuel, napakadami ng Malaysia. Fuel in Malaysia is way far different. I think nasa 4 pesos na sa kanila yung fuel ngayon. Almost half of the price, no? I think yung halaga ng fuel nila kesa sa atin, they can survive and we cannot survive. So we can purchase from Malaysia kasi mura, nandiyan lang yung Labuan, Malaysia, that is only 2 days voyage to Manila. So when tayo bumili doon, and it's about time that our president do the bilateral talking with every prime minister, Indonesia also can go. Hindi ko naman sinuturuan, but I'm just giving an advice. So pwede diretsuhin na bigyan mo naman kami ng period dito, babayaran namin sa inyo kung magkano man yung presyo nyo kasi gipit kami sa ngayon. Ito yung tinatawag natin, sir, yung ego natin o yung pride natin, ibabak po natin. It's about time talk to them and us and let them to send us. Hindi pa pwede na matas pa rin tayo. We have to go down and whatever is their level, doon tayo pababat po tayo sa kanila because wala po tayong kakayanan as of now. Not unless if we will take over Malampaya, tayo mag-operate, then we'll take over Petron, may sariling refinery tayo, and kung if ever, bubukas po tayo ng panibagong oil rig dito sa Suluin, Tawi-Tawi, then we can have our own oil fields, then we can have our own fuel. But if we will not do that, wala pong mayayari sa ating bansa. Nakakalungkot po. So, the Philippines is not an oil-producing country po. We depend much on oil coming from other countries po, foreign sources po. Kaya nga sabi ni Mayor Olaso ng Zamboanga, sabi niya, ibaba na natin ang, kung may mga pride ba tayo, mga ego natin po, let us talk to, let's say for example, ang Prime Minister ng Malaysia, si Dato' Sri Anwar Ibrahim, and other Prime Minister po sa neighboring countries natin, and ask help from them. Kasi we don't have the means. Wala tayong oil. And we are not asking for free. We are buying it from them. So, yun daw po kailangan magawa ang gobyerno natin ngayon. In this kind of situation. Okay, when he was asked by SMNI, anong say niya po tungkol itong para hindi na tayo, we will not experience similar problems in the near future. Focus na lang tayo po ngayon. Ang sabihin natin, electric vehicles, no? Electric vehicles po, no? Will it solve the problem? Will it solve the problem po? And nakita na natin po sa Pilipinas, no? Mayroon na mga electric vehicles dyan po sa Pilipinas. Pero konti lang po, hindi kagaya sa mga ibang nation like Malaysia, ang dami na po, no? And ito ang comment ni Mayor Olaso tungkol sa electric cars, electric vehicles po. Let's watch and listen to his
comment po on the Double issue. it. Hold on. Yung puso po ninyo malapit sa mga OFW yan. Tulad ng sabi po ninyo, naging seaman po kayo. Ano naman po ang masasabi po ninyo hinggil na dito sa pagtulong ng gobyerno sa mga kababayan? Okay, medyo mali yata ang ano natin, ang queuing natin. Okay, sa electric vehicles, ito pala po, sa electric vehicles, ito po, let's watch and listen to this. Well, Okay. And then, after that, we go to the, ang comments siya po tungkol sa mga OFWs po. that is a major, one of the concept na pwedeng gawin to transfer to e-vehicles. But remember, these e-vehicles, there's also pollution contributor factor for the e-vehicles. Alam niyo po, may mga baterya to. My question is, saan po natin ilalagay yung baterya nito kapag nag-expire to after 5 years or 10 years kapag humina na to? And number 2, yung maintenance dito, how can we fix or repair it if that will flood in the market? Ang maganda sana, kung may mga e-vehicle tayo, ready na rin yung Pilipinas to fix such thing. Kasi alam niyo po sa Pilipinas, yung ugali ng Pilipino, yung habang tumatagbo, pwede pa ayusin. And like e-vehicles, that is not convenient for the poor people, pang mayaman yun. Paano yung mga mahirap, yun hindi kaya, yung isang kahit isang tukad, tulad ng mga jeepney drivers natin, hindi nila kaya yan. So, yun dapat ang may gawing contingency plan ng ating gobyerno. So, everything must focus on one thing. We have to send our team, of mechanics to China or to America for training. Dapat may training for Japan. We will send them for training. Once they will be well trained, uwi sa atin dito and those knowledge, i-share sa ating mga mekaniko. So, tingnan nyo, tulad nga lang itong mga electronics, computer box na vehicle that is fuel automated na pinapatagpo by fuel. May problema pa rin ngayon hanggang ngayon. Ang hirap ayusin. One fuel injector that is already costing 35,000 pesos, parang ino-overhaul mo ng buong makina. No? But if you come to think, nadadaya pa rin because we try to go with Euro 4. Imbes wag yung Euro 4, yung iba, dinadaya, tinatanggal yung injector, tinatanggal yung injection, pang binabalik sa manual. Ganun pa rin ang situation. So, these are the things that the country should consider. Padalaan yung mga training natin from TESDA to other country to study the new technologies para kabisado natin i-repair dito. Kasi pag dumating mga ibigas na yan, hindi kaya ayusin ng mga Pilipino yan, believe me. Okay, may puntos talaga si Mayor Olaso. Alright, let's go. Being a former OFW po, si Mayor Olaso po ng Zamboanga City, nandito ang concern niya po tungkol sa mga OFW. OFW po. Let's watch and listen to this. Okay. Maganda din ang puntos niya po. It takes one to know one. Alright? And yung puso po ninyo malapit sa mga OFW yan. Tulad ng sabi po ninyo, naging seaman po kayo. Ano naman po ang masasabi po ninyo hinggil na dito sa pagtulong ng gobyerno sa mga kababayan po nating OFW na apektado po nitong krisis sa Middle East? Opo, dapat each and every OFW overseas that should be accounted for, most especially may mga OFW rin tayo sa Iraq, Saudi Arabia, other part of Middle East, nandiyan yung mga OFWs natin, they should be accounted for. And mga OFWs natin na walang kita, dapat yun ang binibigay ng tulong ng gobyerno. Tulong doon sa kanila at tulong din dito sa pamilya kahit paano kasi may pamilya silang binubuhay dito. Alam po, in other country, kahit yung pagkain lang Manila pang araw-araw, dapat meron po yun kasi baka mamay yung mga pinapasukan nilang factory, ang mga boats nila na aksidente rin, naipit din sa gera. Mas lagi, ang embahada natin na nandoon, dapat bigyan sila ng sapat na pondo para they can share that to OFW staying in other countries. Kaso, wala tayong ganun kalaking pondo na binibigay sa mga embahada natin, most especially those
in the Middle East, dapat yan ang dapat gawing emergency meeting ng hindi ko naman pinapasok yung trabaho ng Congress, but Congress together with the Senate, they should come together and do an executive order together with the President na bigyan ng pondo rin kasi para matulungan yung mga OFW na nandun. And together with the DNW in their country, dapat hanapin din nila bawat agencies or even not in the agencies. Just may mga OFW pa din umadlan sa DNW, nagdadirect. They have to look after those families and keep them assistant kasi kawawa po sila. Correct. Totally, I agree with Mayor Olaso po. Look after the welfare and interest of these OFWs po now that they are facing problems po, no? Dahil sa conflict dyan po sa Middle East. Bigyan ng cash assistance sa kanila. Both yun nandoon sa ground zero at saka mga pamilya nila dito po o dyan po sa Pilipinas. And sabi ni Mayor Olaso, prioritize na tayo po. Let us address ang problema natin ng fuel sa Pilipinas. Ang conflict dyan po sa Middle East po. Let us not waste our time sa politicking. Sa politicking po. Or politika tayo po at the middle of this crisis po. So, let's watch and listen kay Mayor Olaso tungkol sa sitwasyon, ang conflict at saka ang politika dyan po sa Pilipinas. Dyan po sa Pilipinas. Nandito po. Let's watch and listen to this po. Sabi ni Mayor Olaso. Okay? Nandito. Nakakalungkot, no, if we will politicize it. Kaya sabi ko nga, when I was interviewed here for the past 2 weeks, sabi ko, tama na muna yung pamumulitika. If you want to go for impeachment, gawin nyo, but reduce yung ng impeachment. Huwag nyo muna prioritize yung impeachment kasi nasa crisis po tayo, but impeachment ay priority nyo. Dapat i-prioritize muna natin yung crisis situation, yung crisis problem of the country, hindi muna yung impeachment. We can go to that after a month or 2 months, 3 months or 4 months. Yung crisis unahin natin, yun ang pinaka-top priority natin among all. Diba? We legislate something. I understand the Congress and Senate are legislating something, but we have to prioritize crisis first before going to impeachment. Kasi yung impeachment, politika yan eh. Yan ang gusto kong gawin sana ng mga kaibigan natin sa Kongreso at sa Senado. Dapat yan ang top priority. And even the President himself. Correct. Yun po ang sigaw ng mga Filipinos po, no? Solve mo natin yung problema natin ng itong fuel crisis that we are facing, energy crisis that we are facing po. And kalimutan muna tayo itong mga impeachment, mga political issues. Kasi importante talaga ito po ang fuel crisis or energy crisis that we are facing now po, no? Address it, and then after that, we go to other issues na less important po. Yon ang ni Mayor Olaso. Finally po, mayroon pa ako isang video clip. Ito po, remember, si Mayor Olaso, when he was a congressman, last year, no? Last year pa yun po, no? He's a first-timer congressman. After that, he ran for mayoral post dyan po sa Zamboanga City last 2025 election po, no? When he was the congressman, he filed a bill, no? Seeking for, ito na po, to, ang penalty po for mga corrupt government officials po and other officials, no? Men in uniform po, firing squad na yun sila po, no? Anything, huge amount talaga po, ilan milyon yun po, no? Involved, then ang punishment, ang penalty nila po is firing squad. Na he filed this bill and nagpasok lang yan po sa first reading and wala na nangyari po. So let's watch and listen to the
comment again of Mayor Olaso during the interview po. He was asked this a question. Now, this question po. Let's watch and listen to his reply po. Ang masasabi Sandali, nandito po. po ninyo sa ginagawa pong mga hakbang ng gobyerno laban po dito sa pagpapanagot doon sa mga sangkot dito sa flood control anomaly. Marami na pong mga witnesses ang mga nagsilitawan, nagsilabasan, lumantad para magsalita laban po nga doon sa mga opisyal pa, mga high ranking officials na sangkot nga po dito sa korupsyon sa ating bansa. Alam niyo po, napakasimple nun eh. Kung gusto ninyo yan, may sinulong akong batas na firing squad, intent penalty by means of firing squad. Alam niyo, hindi na gusto natin pumatay ng tao. But hanggang wala po tayong nakalaan na barrier dyan, wala nakalaan na batas na may gano'n na, yung tatakutin mo yung tao, hindi matatakot yung tao. Not only yung mga congressman, not only yung senador, not only the mayors and governors, that include the lower parts, including sa mga barangay din, including yung mga official ng gobyerno that is working under different agencies and even the armed forces or even the PNP. Kapag may corruption, yan ang hatol sa kanila. That is very clear. Sa lahat ng Pilipino yun, doing corruption, so I'm very favorable to that. Ay na po mamamatay tao, alam mo po sir, I'm not that type of person because I was graduate of religious school, dyan pa ako galing, Pilar College, RBM School, Ateneo, Jesuit School. Hindi po ganun yung trabaho namin dito sa Zamboanga. But ako, I think about it, kasi gusto natin manglagay ng barriers. If we don't have any barriers to that, then Filipino, and follow human instinct, you will abuse, you will tend to abuse things. Pero kapag may barriers ka, uy, may haligi ka dyan pala, may pader pala, hindi tayo pwedeng lumahan dyan kasi pag lumahan tayo dyan, patay tayo, tigog tayo, then people will stop doing that. Alright, yun po, si Mayor Pimer Olaso of Zamboanga City po. Yon ang mga statements he made when he was interviewed by SMNI. It's a legit media outlet dyan po sa Pilipinas. So far, that's the latest updates na nakuha natin po sa interview ng SMNI. And that interview was carried out yesterday morning po, dyan po sa Pilipinas. Palagay ninyo po, what do you think po? May mga puntos si Mayor Olaso o wala? Kayo lang bahala to think about it and to make any observations, decisions po, or comment po, kayo nang bahala po. What is my role here po is just to share with you po ang mga news na mayroon tayo po nakuha natin po sa mga different organizations, media organizations in the Philippines po. So for now, siguro tapusin muna natin itong energy crisis dyan sa Pilipinas and let us not put much attention kung pwede lang po, no? Ang politika dyan po sa Pilipinas and sa impeachment po. But definitely by April 14, ang House of Representative Justice Committee will continue with their hearing dyan po sa impeachment complaint against Inday Sara Duterte. And definitely, I will be monitoring these hearings po. And I will make sure now whatever will transpire during the hearing, I'll make sure po that kayo, mga love ko, no? I will make sure that you will be properly informed po. I might not be able to give you the breaking news, but definitely the news that I'm going to share with you po will still be fresh. So in the meantime, siguro hanggang dito na lang muna ang programa natin. Nick Talk, Direct Talk with Nico. Once again, si Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. Ingat tayo po. Take good care of ourselves. Let's pray for peace, not only in the Philippines, not only in Malaysia, but peace on earth po. So with this,
Bye! And I'll see you in my next episode. I love you all.